Hello, kamusta tayong lahat? I thank the Almighty Father for His very merciful, very loving, and He will always find ways to get us back, for us to return to Him. And I praise Jesus Christ. I glorify the name of my Savior, my Redeemer, for His blood. He gave His life for us so that we may be saved. Yung itsura ni Jesus Christ, no? Nung tino-torture siya. Torture ang tawag dun eh. Pina-flagellate siya, diba? Yung pinapalo siya sa likod ng bakal na tusok-tusok. Sinipa siya, sinuntok, dinuraan, hinihila yung buhok niya, hinihila yung bigote niya, nilagyan siya ng koronang tinik. Malala yung itsura ni Jesus Christ. Pag nakita natin ng siguro sa personal, no, hindi natin kakakayanin. Ako hindi ko kakayanin yung gano'n. Kayo ba kakayanin ninyo? Makikita natin yung ating Savior. Gano'n ang ginagawa sa Kanya. Pero kahit minsan hindi siya nagkasala. Ngayon tayo, nagkasala tayo. Lagi tayo nagkasala kay Almighty Father. Kaya pinapatawad niya tayo. Pero ang tingin sa atin ni Almighty Father, hindi yung kung ano ang nakikita ng tao sa atin. Ang tingin sa atin ni Almighty Father, mga anak niya, hindi yung sa panglabas na anyo, kasi ang tao ang nakikita lang ay panglabas na anyo. Ang nakikita ni Almighty Father sa atin, tayo ay durog, sugat-sugat, madumi. Yun ang tingin sa atin ni Almighty Father. Dahil sa mga pinagdaanan natin, na mga trauma, mga pains and sufferings, trials and tribulations, lahat na. Ang tingin sa atin ni Almighty Father, sugat-sugat. Parang si Jesus Christ, sugat-sugat. Pero hindi naman nakikita sa atin physically, no? Pero yung ating kalooban, yung puso natin, yung ating spirit, sugat-sugat. Duguan. At yon ay dahil sa ating mga kasalanan na naipapasa, ng naipapasa, nanganak, at nagkakahanda-hawa-hawa na tayo ng kasalanan. Kaya kailangan natin si Jesus Christ. Dahil yung dugo ni Jesus Christ, yun ang makapagpapagaling sa atin. It will heal us. Dahil yung kasalanan, isa yung sakit na nakakahawa, na kaya tayo nagkakasakit physically, dahil nga madumi tayo, at namamatay tayo dahil sa kasalanan, kadumihan. Pero meron na tayong hope, dahil kilala na natin si Jesus Christ. May Savior na tayo, may tagapagligtas tayo. At yung soul natin, makakabalik kay Almighty Father because of Jesus Christ. And we must also thank the Holy Spirit for guiding us, giving us His strength in our day-to-day living, no? Last time we read Isaiah chapter 59. So nahiwalay tayo kay Almighty Father.
because of kasalanan. Her sins, iniquities. Itinago yung Almighty Father ang kanyang mukha. Lagi niya tayong madidinig, pero dahil sa kasalanan natin, napalayo tayo. At kay Jesus Christ naman, mapapalapit tayo kay Almighty Father dahil kay Jesus Christ, siya ang bridge natin to the Almighty Father. Kaya napapatawad na tayo sa ating mga kasalanan. Dati yung kamay natin, ginagamit natin sa kasamaan. Lagi tayong naninisi o nanunuro kung sinong may kasalanan. Hindi tayo nagtitake na accountability of our own actions and decisions in life. We speak lies, even if it's white lies, no? Hindi white lies naman yun eh. Nakakabuti naman yan. Basta pag kasinungalingan, no? Black is black, white is white. Pag kasinungalingan, sinungaling, no? Walang white, walang ano. Basta pag sinungaling. Sometimes kasi, isang kasinungalingan, dadagdagan mo ng konting totoo. So, ibig sabihin, hindi pa rin totoo yun. No? Naiintindihan niyo? Yung black, lalagyan mo ng white. So, magiging white ba yon? Yung black, pag nilagyan mo ng white? Hindi, di ba? Kasi nungalingan pa rin. White lies pa rin yun. Lies pa rin. So, yung mga bibig natin, kung ano-ano mga sinasabi na kadumihan. At, mahilig magpayabangan, no? Pagalingan dito sa mundo na to. Kaya, yung itlog ng ahas, at yung web ng spider, walang kakwenta-kwenta yun. Mamamatay. He who eats of their eggs dies. Eggs ng viper or ahas, no? Sinungaling, no? Namamatay. Ibig sabihin, nagkakasala. Pag nagkasala ka, syempre, kung hindi ka makahingi ng tawad kay Almighty Father, mamamatay ka, mapupunta ka sa eternal damnation. At yung kasalanan na yun, yung sinungaling na yun, padami ng padami yun, palala ng palala. Hindi niya ba alam? Sa society natin, maraming mga kasinungalingan. Yung iba, sasabihin nila, fake news yan. Kaya hindi na natin malaman ngayon kung ano ang fake news. Sa hindi fake. Kasi nga, yung mga tao na may totoong binabalita, may mga tao naman ngayon maglalabas ng twisted na balita. So, hindi mo na ngayon ma-identify kung ano yung totoo. So, paano natin ngayon malalaman ng totoo? Gaya ng sa pagbabalik ni Jesus Christ, may mga tao na magmamanipulate na kunyari, dumating si Jesus Christ. May ganon na pangyayari or mangyayari. So, paano natin malalaman kung si Jesus Christ ba yun o hindi? Kailangan tayo magbasa ng Bible. Ha? Kasi kahit na mga Christians, maloloko din. Kaya ang importante, magbasa tayo ng Bible. Alam natin dapat yung salita ni Almighty Father at lagi natin siyang kakausapin. Kasi may magpapakita dyan ng rapture kunyari. Ha? Kasi yun ang gagamitin, yung rapture. Wala naman sa Bible ang rapture. So pag may nag-rapture dyan, na nakita kayo sa sky, hindi yun. Dahil si Jesus Christ nakalagay dito. Darating muna yung beast. Magkakaroon muna ng mark ang mga tao bago dumating si Jesus Christ. Kaya dapat kung may lalabas na mark na may 666, no, yung marka na 666 na ilalagay sa hand mo or sa head mo,
sa forehead mo. Huwag kayong magpapalagay. Kasi baka sabihin nyo, hindi, dumating na si Jesus, nag-rapture na, pwede na magpalagay. Hindi. Huwag kayong magpapalagay, ha? So, yung last time, no? 3 years ago, pinilit kayo magpalagay ng gamot sa katawan. Ganon din ang mangyayari. Ganon ang pagmamanipula na gagawin ng mga tao sa inyo. Pipilitin kayo na hindi kailangan yung magkaroon ng ganitong marka dahil hindi kayo makakabili, hindi kayo makakalabas ng bahay, magugutom kayo. Kayo naman ngayon, mga Kristiyano, maniniwala naman kayo, matatakot naman kayo. Kaya nga sabi lang ni Almighty Father, do not be afraid. Do not be afraid. Kasi, pag nagkaroon na kayo ng mark of the beast, never na kayo makakapunta in heaven. Kahit pasabihin na Christian ka, marami kang na-donate, marami kang ginawa for the Almighty Father's works, may faith ka kay Almighty Father, but then, kung nagpalagay ka ng mark, ibig sabihin, you don't have faith in the Almighty Father. Kaya, wag na wag magpapalagay ng mark. Yung last time, no, 3 years ago, ano yan, test lang yun, ha? Test lang yun. Ano, nakapasa ba kayo sa tests? Nagpalagay ba kayo ng gamot sa katawan? Marami mong kilala na Christian, takot. Nagpalagay ng gamot sa katawan. Doon pa lang, tinest na tayo ni Almighty Father. Nakapasa ba? He who do not love their lives till death, to the death, no? Nakalagay, he who does not love their lives to death. Binibigyan ko lang kayo ng warning kasi kailangan sabihin dahil ang binabasa natin ay Isaiah, prophetic book, hindi pa nangyayari. So, mangyayari ito. Disregard ng mga tao ang Isaiah, no? Kasi sabi Old Testament. Baka hindi lang nila naiintindihan. Hindi sila humingi ng guidance from the Almighty Father. Pero ngayon naiintindihan na natin na itong Old Testament importante rin. Gaya ng New Testament. Kasi ito ay history ng mundo. Ito ay prophecy. Kaya ang binabanggit dito sa Isaiah, puro kasalanan ng mga tao, kung ano mangyayari sa tao, kung ilan ang tao mapupunta sa heaven, kung paano ang mangyayari. Ibinibigay lahat ni Almighty Father para wala tayong maging reason na sabihin, we are not informed of that. No, hindi kami na-inform. Hindi, na-inform kayo. Kaya walang reason. Even the Christians and the non-Christians, walang reason to tell people, no, we don't know that. Kung sasabihin niyo na hindi niyo alam, nagsisinungaling kayo. Marami sa internet, nag-share ng Word of God. Nagbibigay ng warning. Meron na ba kayo nakita nagbibigay pa ng warning na ibang mga tao? Pag may mga tao na nagbibigay ng warning, makinig kayo. Kasi, yung mga tao na yun, hindi nila ginagawa yun for their own benefit. Hindi ginagawa yun for their own benefit. Because, ginagawa yun ng mga tao because they love the Almighty Father. They love Jesus Christ. And, when they love the Almighty Father and love Jesus Christ, they also love the people. Kasi natututong mahalin ng mga tao. Ang kapwa-tao, pag mahal natin si Almighty Father, dugtong-dugtong yung mga righteousness na
mapupunta sa atin or natututunan natin kay Almighty Father. Naiintindihan ninyo? Pero kung kasamaan, dugtong-dugtong din yan. Natutunan mo ang kasamaan, dugtong-dugtong. Walang patid na kasamaan yon. Kaya ngayon, yung kasamaan na yon, para maputol, kailangan natin si Almighty Father. Para na sa ganun, pag naputol ang kasamaan na yon, at si Jesus Christ na ang nasa puso mo, ang magiging kalalabasan naman nun ay kabutihan na ng kalooban mo. Righteousness naman ang lalabas ngayon. So dito, nakalagay na dati bulag ang mga tao. Ayaw nilang buksan ng kanilang mga mata. At ang tingin sa mga taong tumutulong sa kapwa-tao ay weak. Yung mga kind person, yung mga ayaw, yung gusto ng mga peace, no? Yung iba yung peace na isinisigaw ng ibang mga tao sa labas. Yung makikita mo talaga sa tao kung peaceful lang isang tao, no, na gusto niya magpakalat ng peace. Hindi yung sasali ka sa beauty contest to promote peace. Hindi naman nag-aaway-aaway nga sa beauty contest, di ba? Yung mag-rally for peace, walang ganon. Rally ka tapos for peace, hindi nakikipag-away ka. Kung gusto mo talaga ng peace, manahimik ka. No? Ang kailangan, ang makakapagbigay lang ng peace sa atin, si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ. Wala nang iba pa, kahit mag-rally ka sa hindi, rally for peace yan. Walang ganon. Kalokohan yan, ha? Kailan pa kayo nakakita ng rally for peace tapos yung mga tao, hindi, nag-uusap-usap tungkol sa kaguluhan ng mundo, hindi, mali ang ginagawa ng government natin, mali nga, nag-rally pa for peace yun, hindi yun for peace. Kaya ang mundo na to, hindi magkakaroon ng peace hanggat hindi si Almighty Father tsaka si Jesus Christ ang namumuno. Ang tao kasi makasalanan. Kaya pati ang justice, wala. Yung truth, wala. Nailigwak din sa street, sa kalye. At yung equity o yung profit natin, hindi makapasok. Hindi natin makuha ang ating profit. Kasi, puro kasalanan ang ginagawa natin. Puro selfishness and greediness. Lahat lagi nag-uugat doon. Pride, selfish, lahat nandun, di ba? Unang-una kasi sa pride yun eh. Dahil yung kay Satanas, di ba? Pride yung kanya. Naging proud siya sa kanyang itsura. Naghangad siya. Covetousness, no? Na maging powerful. Na maging hawak niya ang buong mundo. Maging mayaman. Yun ang goal ni Satan kasi talaga. Ngayon, kung gano'n ang goal mo, dun ka kay Satan pala. No? Kasi ang goal ni Satan is yumaman, magkaroon ng power, maging famous. Ganon siya eh. So yung mga tao naman ngayon na gusto ng peace, no? Umayaw sa kasalanan, umayaw sa evilness or sa wickedness, naging mga prey naman sila. Kasi nga, inaalipusta sila ng mga tao. Ayaw nila makipag-participate dito sa mundo ng wickedness. And then they are being seen or deemed as stupid, no? Akala nila stupid or weak people, kaya kind yan. Hindi nila alam, it takes a lot of strength to be kind and gentle. It takes the strength of the Almighty Father and Jesus Christ, huh? To have a kind spirit, a gentle and meek heart. Kaya si Almighty Father, galit siya. He was displeased because of the evilness and wickedness of this world. And so he decided to send Jesus to us. The intercessor, the only one. Intercessor. Wala nang iba pa. Walang leader ngayon or leader na nakaraan na tao na naging intercessor. Si Jesus lang. Wala nang iba pa.
Walang babaeng mediator, walang babaeng intercessor. Si Jesus lang. Dahil si Jesus powerful siya, hindi niya kailangan ng iba pang mga galamay. Ang ipinadala niya sa atin para hindi tayo maging orphan, para hindi tayo maging malungkot na wala siya. Ang pinadala sa atin ay yung Holy Spirit. Kaya pag nasa sa atin ang Holy Spirit, nasa sa atin din si Almighty Father as si Jesus Christ. The Spirit of the Lord. Kaya we must put on righteousness breastplate. Gagayahin natin si Jesus kasi si Jesus, ang breastplate niya? Righteousness, helmet of salvation on his head, put on garments of vengeance for clothing, and clad with zeal as a cloak. So, nandito naman, nabasa naman natin, di ba? Sinulat ni sa Ephesians. Alam natin, di ba? Girded your waist with truth. Kasi kailangan natin strength to stand for the truth. And the breastplate of righteousness to guard our hearts. Dapat yung puso natin willing to do correct in the correct things or ways in the eyes of the Almighty Father. And shod your feet, so walk in the light of the Lord, and to share the word of God, no? And through our actions and words also. And we must have the shield of faith, na pag mayroong mga tao na may mga fiery darts, no? Na gusto tayong saktan, emotionally or physically, we must have faith. And helmet of salvation, we must know that we are saved because of Jesus Christ. And the sword of the Spirit, which is praying, and the words of the Almighty Father. Alam na natin yan, di ba? And then for those who are still wicked and wants to continue to be wicked or to do evil deeds, they will repay according to the Almighty Father. So yung standard ng to be saved, dapat yung standard natin parang kay Jesus Christ to attain that. How can we attain it? By following Jesus' footsteps. Mahirap gawin, no? To follow Jesus' footsteps, but we must trust Jesus. Kasi kung hindi dahil kay Jesus, hindi tayo masasave. He's the Redeemer. We'll come to Zion. And then on verse 21 of Isaiah chapter 59, as for me, yung covenant, the contract, it will never end. Yung contract natin, yung birthright natin, makukuha natin. Yung mga benefits, perks and benefits. Mga kumbag parang yung amenities, mga ganun. Pero ito, more than that, kasi ito ay priceless, yung ibibigay sa atin ng Almighty Father, and it is for all eternity. Dito sa mundo kasi, merong certain time frame lang yung mga perks and benefits, yung mga amenities. Kay Almighty Father, it'll be forever. Alam niyo na yung mga perks and benefits and all the things that the Almighty Father will give us, diba? Sino ang ating inheritance? Si Almighty Father, si Jesus Christ. And we will live with them in the heavenly abode. And then, we will reign with Jesus Christ. O, isa pa rin yun, diba? And then yung birthright natin, to be called as sons and daughters of the Most High. Tapos, tinawag tayo ni Jesus na friend. So yung real treasure kasama natin, and peace, no? Peace, love, joy.
And then, hindi na tayo tatanda, hindi na tayo mamamatay. Ang dami, di ba? Di ba, usually, yun ang gusto ng tao, yung hindi na magugutom. Di ba? Yung secured. Yun ang gusto ng tao dito sa mundo. Hindi natin ma-attain yan dito sa mundo. Makukuha natin yan kay Almighty Father. Yung mga pangarap natin. Na kaya tayo nangarap ng ganon. Dahil alam natin, deep in our hearts, we know na merong ganon, no? Pero hindi natin alam kung paano ma-attain. Kaya ang ginagawa natin ngayon, dito sa mundo tayo gumagawa. Nagpapakasipag tayo. Nakalimutan natin yung tatay natin. Kaya may Bible, may manual, binigay sa atin ng Almighty Father. Kahit sinunog ng kung sino itong Bible, may natira pa at dumadami pa. Hindi nila matatanggal si Almighty Father. Hindi matatabunan ng kasinungalingan si Almighty Father. Dahil si Almighty Father, He is the truth. Lagi siyang masasurpass niya dahil siya ay ang creator ng mundo na to. So, dito na tayo sa Isaiah chapter 60. So, itong Isaiah chapter 60, no? It's, ang counterpart na to is the book of Revelation chapter 21. Dahil ang binabanggit dito is yung Zion. Alam natin na ang Babylon, pag madumi, no, kinento ko na sa inyo, pag madumi ang tawag Babylon. Pero pag malinis na at inililinisan ni Almighty Father, hindi na Babylon ang tawag, it's Zion. So, yung mundo ay magiging Zion. Dating Babylon, nilinis, magiging Zion. Hindi na kasi gugunawin ni Almighty Father ang mundo sa pamamagitan ng tubig, na gaya na nangyari kay Noah, ng time ni Noah, di ba? Nag-promise si Almighty Father, kaya may rainbow siyang ipinakita as a promise for us na He will never ruin earth anymore with flood. So ano ngayon? Tatanggalin ni Almighty Father yung mga tao na wicked. And then there will be a new Jerusalem. So New Jerusalem is like it's equivalent to Zion. So, basahin natin Isaiah chapter 60. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord is risen upon you. So, ang pinatutungkulan dito ay yung mundo. Na yung mundo, yung light, dumating na yung light. At yung glory ni Almighty Father ay naitatag na dito sa mundo. For behold, the darkness shall cover the earth, and deep darkness the people. But the Lord will arise over you, and His glory will be seen upon you. Yung mundo, naging dark na siya, no? Because of transgressions and iniquities of the people. But the Lord will arise over you, and His glory will be seen upon you. Tatanggalin lahat ni Almighty Father. Mag-rise above siya sa darkness. At yung gloriousness niya, it will be seen sa buong mundo. Baka magtaka kayo, paano makikita sa buong mundo? Bilog ang mundo, sasabihin ninyo. Basahin nyo yung Bible para malaman niyo yung mundo. Dahil isa yon sa mga kasinungalingan na ginawa ni Satan. Nakonektado yon sa Big Bang Theory. I-research nyo sana. Baka sabihin nyo, hindi, may proof naman na doon sa, nasa camera. Computer generated yun. Kaya, ang mundo, kasi kung bilog ang mundo,
So yung nasa Australia ba, nakatagilid sila ngayon? Di ba sa globe, nakatagilid ang Australia? Tayo ba nakatagilid ba tayo? Ano? Isa yun sa mga theory yun. Theory of gravity. Theory. Puro theory. Na inisip ng tao. Saan galing ang isip ng tao? Saan sila nagawa ng mga ganon? Sa Greece. Alam niyo naman sa Greece, di ba? Ang dami nilang mga statues. Mas sinasamba nila yung katalinuhan ng tao. Hindi nila nakikita yung katalinuhan or wisdom ni Almighty Father. At ganun pa rin ang ginagawa ng mga tao ngayon. Kaya dito makikita mo, no? Pag sinasabing buong mundo makikita yung gloriousness ni Almighty Father. Sabihin niyo, bakit? Paano makikita yung bilog ang mundo? Paano yung mga nasa Australia nakatagilid? Kaya nga aralin ninyo, i-check nyo. Kasi nung bata tayo, tinuruan tayo, di ba? At yung mga nagsasabi na bilog ang mundo, hindi sila Christian. Hindi sila nagbabasa ng Bible. At ang gamit-gamit nila na telescope, bilog. Siyempre, pag bilog ang telescope, bilog din na makikita mo eh. Parang fish lens. I-check nyo lang, ha? Hindi tayo makikipagdebate sa ganyan. Kung ayaw nyong maniwala, kayo mismo, i-check nyo, aralin niyo. Kung saan ba kayo maniniwala? Kung sa Bible ba? Na matagal na tong Bible? O yung gawa ng tao na mga libro? So, wag muna tayo magpunta sa ganon. Dito muna tayo sa Isaiah chapter 60. Lift up your eyes all around and see that they all gather together and they come to you, and your sons shall come from afar, and your daughters shall be nursed at your side. So, dito titira ang mga tao sa Zion. Yung mga daughters and sons, ang binabanggit dito, yung anak ni Almighty Father, na masasave. They will live in Zion. Magiging holy ang place. Verse 5, then you shall see and become radiant, and your heart shall swell with joy. So, ang pinatutungkulan dito, yung place. Okay? Hindi to tao. Nakakita lang kayo ng her, tao na agad. No, hindi tao. Kasi ang pinatutungkulan nga dito, di ba, pinagkwentuhan natin na pag yung place laging motherland, yung nature, mother nature, mga ganon, di ba? Laging female, queen of the Orient, mga ganon. Pag country, di ba? So ito, her ang may nakasulat dito, at saka she, mga sons and daughters mo, ganon. Ibig sabihin yung mga tao na nakatira sa lupain. Then you shall see and become radiant. Gaganda ang mundo. And your heart shall swell with joy, because the abundance of the sea shall be turned to you, and the wealth of the Gentiles shall come to you. So mag-iiba ang mundo, iibahin ni Almighty Father. The multitude of camels shall cover your land. The dromedaries of Midian and Ephah, all those from Sheba, shall come. They shall bring gold and incense, and they shall proclaim the praises of the Lord. So, ang meaning ng dromedaries, no? It's throngs of camels. Tapos yung Midian, strife to, or judgment, or covering. Tsaka yung Midian, anak siya ni Abraham and Keturah. Kasi nawala na si Sarah, no? So si Abraham, nag-asawa uli siya. Ang asawa niya si Keturah. Ang naging anak nila, si Midian. Tapos ang ibig sabihin ng Ephah,
darkness. So, yung mga tao na galing sa strife or sa judgment at yung tao na galing sa darkness, pupunta ngayon sa lugar ng Zion. Lugar ni Almighty Father na itinayo, na nilinis na earth. Sila ang titira. Kasi, na itong mga taong ito, napawalan na sila ng kasalanan. Kaya nga, galing sila from darkness, from judgment, na nakapasa na sila sa tests. And so they shall bring gold and incense, and they shall proclaim the praises of the Lord. Kasi nga, di ba, pag nilinis itong mundo, mawawala na yung mga tao. Pero, si Almighty Father, ibababa niya, magkakaroon siya ng New Jerusalem. Nakalagay sa Book of Revelation. Basahin natin, sa Book of Revelation, chapter 21, verse 22. But I saw no temple in it, for the Lord God Almighty and the Lamb are its temple. Tingnan mo, si Almighty Father, tsaka si Jesus ang temple. So, ibig sabihin, God si Jesus. Naintindihan ninyo? Kasi ang Lamb si Jesus ba't hindi alam na iba yun? No? Madaming proof na si Jesus ay God. Verse 23 of Revelation chapter 21. The city had no need of the sun or of the moon to shine in it, for the glory of God illuminated it. The Lamb is its light, and the nations of those who are saved shall walk in its light, and the kings of the earth bring their glory and honor into it. Its gates shall not be shut at all by day. There shall be no night there, and they shall bring the glory and honor of the nations into it, but there shall by no means enter it anything that defiles or causes an abomination or a lie, but only those who are written in the Lamb's book of life. So, mababasa ngayon natin dito sa verse 7, Dire-diretsuhin natin, All the flocks of Kedar shall be gathered together to you. The rams of Nebaioth shall minister to you. They shall ascend with acceptance on my altar, and I will glorify the house of my glory. Kedar means dark one. So, yung galing sa darkness, mapupunta into light. Galing tayo sa darkness. Dahil sa kasinungalingan natin, sa kadumihan natin, galing tayo sa darkness. Pero mapupunta tayo, mag-gather tayo into the light because of Jesus Christ. And then the rams of Nebaioth. No? Ito ang ibig sabihin ng rams of Nebaioth. Nebaioth is words of the Lord, no? Yung rams, it's a strength. The strength of the word of God will be sent to the nations. Tapos, yung mga nation naman, tatanggapin nila yung salita ng Diyos. Nang sa ganon, ang magkakaroon ngayon ng tao sa bahay ni Almighty Father. And so, our Almighty Father will be glorified. Nag-glorify si Almighty Father pag nakakasama niya yung kanyang mga anak. Ibig sabihin, successful siya. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya, wag natin baliwalain si Almighty Father. Dahil siya yung tatay natin, siya ang creator natin. Importante yung tatay natin sa atin. Siya ang makakapag bigay sa atin, magpo-provide lahat ng pangangailangan natin. Hindi na tayo kukulangin kailanman. At si Jesus Christ, siya ang magsasave sa atin. Tignan nyo, may taga-save, may taga-provide. Di ba ang daming blessings bibigay ni Almighty Father sa atin? If we will remain faithful to Him. Verse 8, who are these who fly like a cloud and like doves to their roosts? Ano ibig sabihin ng roosts? Yung roosts parang nestles, no? Or nests, or perches. Or dun sila nagsisettle, yung mga doves. Tapos yung cloud, di ba white yan? Tapos yung dove, white din siya. So it means peace. Sino yung mahilig sa peace? Yung kapayapaan. Kasi si Jesus Christ, siya yung Prince of Peace, di ba? Ngayon, kay Almighty Father, we will have
peace, rest kay Almighty Father. Hindi na tayo mag-aalala. Wala na tayong araw-araw na iisipin. Dahil lahat provided na sa atin ng tatay natin. Saan tayo makakakita ng ganong klaseng tatay? Aalagaan tayo. Napakalabing ng Almighty Father, di ba? Hindi pa ninyo nakikita o nararamdaman sa mga sinasabi niya dito sa Bible. Verse 9, surely the coastlands shall wait for me. Yung mga coastlands, ibig sabihin, mga tao rin to. Okay? Ang daming ginagamit kasi ng mga words. Pero, luga, ng mga figures of speech, no? Naiintindihan niyo ba? Pag sinasabing coastlands, mga tao rin to. Madaming mga tao sa coastlands. Pinapatungkulan, mga tao. Okay? And the ships of Tarshish will come first. Ano ba yung Tarshish? Yung Tarshish, yung ship ng Tarshish. Yung Tarshish means contemplation or examination. So bago pa man makapag-wait ang pagdating ni Almighty Father, ni Jesus Christ, may ships of Tarshish na darating muna. Ano ba yung ships of Tarshish? I-examine muna natin. Ito ba si Jesus Christ? Siya ba yung dumarating ngayon? Na iintindihan ninyo na? And the ships of Tarshish will come first. I-contemplate natin, examine natin mabuti kung si Jesus Christ ba yung dumarating. Kasi nga, merong manloloko na darating na hindi naman siya si Jesus Christ. Kunyari, siya si Jesus Christ, may gana na darating. Madami. Ngayon pa lang, madami na, di ba? Kaya, i-examine natin kung yun ba yung sign na coming from the Almighty Father and Jesus Christ. No? To bring your sons from afar, their silver and gold, and their gold with them, to the name of the Lord your God. So, may dala na silver and gold. Anong ibig sabihin ng silver and gold? May dala ba talaga na real silver and gold? Paano yung mga mahihirap? Ang sinasabing silver and gold dito, ito yung mga treasures na hindi nawawala. Save for yourselves treasures in heaven. Ito yung mga naipon natin na mga treasures. Naintindihan niyo? Naipon nating treasures, ha? Silver and gold. Hindi ito yung literal na mabibili mo o nahuhukay mo sa bundok. Ito yung bigay sa atin na yung nakuha natin na naipon natin na silver and gold because we trust our Father. Yung mga fruits of the Holy Spirit, gano'n, nakaipon tayo ngayon ng silver and gold. Save for yourselves treasures in heaven, so that the thief may not break in, the moth will not eat it up, and hindi ba nabasa natin yung gano'n? Ano ba yung... Sa Matthew chapter 6 verse 19 to 21, sorry. Do not store up for yourselves treasures on earth where moth and rust destroy and where thieves break in and steal, but store up for yourselves treasures in heaven where neither moth nor rust destroys, where thieves do not break in or steal. So ito yung mga naipon natin na treasures, silver and gold, dala-dala natin yon. I-offer natin kay Almighty Father. And to the Holy One of Israel, because He has glorified you. Sinong nag-glorify? Yung mundo, gin-glorify ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ kasi nilinis na ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ ang mundo. Kaya mag-glorify ngayon ang mundo. At dahil sa mundo na to, ibababa nga ang New Jerusalem, Zion, ano? At ang titira ay ang mga anak ng Diyos.
tsaka si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ. Yung inheritance natin. Verse 10, the sons of foreigners shall build up your walls, and their kings shall minister to you. Bakit sons of foreigners? Ibig sabihin, iba-ibang mga lahi magkakasama ngayon. Kaya sons of foreigners, iba-iba ang race, iba-iba ang itsura natin, pero magkakasama tayo na nakatira sa iisang lugar. Kasama si Almighty Father at si Jesus Christ. And their kings shall minister to you. Bakit may kings? Dahil tayo ay royal priesthood, holy nation. Pag sinabing royal, hindi soft drinks. Royal, di ba? Pag sinabing royal, parang regal. Hindi sa movie to. Royal priesthood, holy nation. 1 Peter, no? Chapter 2, verse 9. Kaya may binabanggit na kings. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. So, naiintindihan ninyo kung bakit may mga kings? Kasi, a royal priesthood, holy nation. For in my wrath I struck you, but in my favor I have had mercy on you. So, in the anger of the Almighty Father, sinira niya yung mundo, pinarusahan niya, gano'n, di ba? But in my favor, I have had mercy on you. Pero, nirestore niya ang mundo. Pag sinabing mundo, kasama doon yung, syempre, lahat ng ang consist ng mundo, tao, no? Especially yung tao. So, kaya, instruct ni Almighty Father yung mundo dahil sa mga tao na dumihan ang mundo dahil sa tao. So, kaya may mga lugar na nasira. Yun ang ibig sabihin. Pero, i-restore lahat ng Almighty Father. Yung mga nasira, aayusin ni Almighty Father. Gagawin niyang maganda. Therefore, your gates shall be open continually. They shall not be shut day or night, that men may bring to you the wealth of the Gentiles and their kings in procession. So, nabanggit, di ba? Your gates shall be open continually. Ngayon, dito sa Revelation na nabasa natin, chapter 21, verse 25, its gates shall not be shut at all by day, there shall be no night there, and they shall bring glory and honor of the nations into it. So, ito ay yung Revelation chapter 21, itong Isaiah chapter 60. So, nag-verify, di ba? Bine-verify sa New Testament, itong nakalagay sa Old Testament. Kahit iba ang nagsulat, matagal ng panahon, hindi naman magkakilala si John, hindi naman tsaka si Isaiah, malayong time, yung frame na nabuhay sila dito sa mundo. Pero, pareho yung kanilang binanggit. It's because the author of the Bible is the Almighty Father. Naintindihan na ninyo? Verse 12, for the nation and kingdom which will not serve you shall perish. Yung mga tao na wicked, they will perish. And those nations shall utterly ruin. Masisira. The glory of Lebanon shall come to you, the cypress, the pine, the box tree together, to beautify the place of my sanctuary. And I will make the place of my feet glorious. So, itong mundo, tapakan lang ni Almighty Father to. Ha?
footstool lang niya. Kaya binanggit niya, and I will make the place of my feet glorious. Nakalagay dito sa Isaiah chapter 66 verse 1, thus says the Lord, heaven is my throne, and earth is my footstool. Where is the house that you will build me? And where is the place of my rest? Itong proof na hindi tayo makakagawa ng temple dito sa mundo. Si Almighty Father lang kung gusto niya. At ginawa niya itong Zion for us. Itong New Jerusalem is for us, for the people who has been saved. Ngayon, may mga tao na gumagawa ng malaking mga temples dito sa mundo, congregation, na building, na magaganda. Hindi mo, or church na malalaki, na building, pero building ang tawag ko ito, no? Hindi naman church. Ang church talaga ay ang tao. Ngayon, ang throne ni Almighty Father ay heaven. Hindi mo maibababa si Almighty Father. Ilalagay mo sa isang... Nagtataka ako naman dito ko anong nakalagay doon sa isang small box na yun? Bakit may susi pa, tapos kulay gold, tapos dahan-dahan may nabuksan, may kinukuha. Yun daw ay bahay. Nagtataka, bahay? Paano magiging bahay yan? Box lang yun na gano'n. Bahay daw ni Almighty Father, holy daw yun. Hindi magiging holy yun. Kasi anong sabi nga dito sa Isaiah chapter 66 verse 1? Heaven is my throne, earth is my footstool. Where is the house that you will build me? And where is the place of my rest? Asan yung bahay na ibibigay niyo sa akin? Igagawa niyo sa akin? Kaya, hindi tayo makakagawa ng bahay dito ni Almighty Father. Kaya sinasabi ninyo na yung holy, yung place na sinasabi nyo na kung saang mang lugar na nagtayo ng holy place kayo, hindi holy yan. Wala dyan si Almighty Father. Kasi ang earth ay footstool ni Almighty Father. Mas mabuti pa na yung pinagpagawa nyo ng mga sinasabi nyo ng mga congregation ninyo, ng mga building ninyo na malalaki, pinaganda nyo, naging elaborate, intricate ang mga designs, mas mabuti yung ibigay nyo yung mga pera sa mga mahihirap, ipakain ninyo sa mga tao. Donate it to people, help people. Pero hindi, di ba? Gusto nyo kasi maganda. Kasi ibibigay nyo kay Almighty Father. Sabi nga ni Almighty Father, heaven is my throne, the earth is my footstool. Ngayon, itong New Jerusalem, ibibigay ito ni Almighty Father. Inheritance for His people. Ibababa niya yung New Jerusalem dito sa mundo. Ito ay mangyayari sa end ng mundo. Verse 14, also the sons of those who afflicted you shall come bowing to you, and all those who despise you shall fall prostrate at the soles of your feet. And they shall call you the city of the Lord, Zion of the Holy One of Israel. Kasi magiging holy ang place na gagawin ni Almighty Father dito sa mundo. Tatanggalin niya na yung mga wicked people and the works of the wicked people. Yung wicked people, yung gumagawa ng mga evil deeds, tatanggalin yun. Yung mga sumasamba sa mga statue, pati yung mga statue, tatanggalin yun. Sisirain ni Almighty Father. Yung mga ginawang kasamaan na mga lugar na mga tao, tatanggalin ni Almighty Father. Iibahin niya. Siyang may karapatan ng mundo na to. Siyang may ari nito. Siyang great ito eh. Verse 15, whereas you have been forsaken and hated so that no one went through you, I will make you an eternal excellence, a joy of many generations. Pagaganday ni Almighty Father yung kanyang holy place na gagawin dito sa mundo. You shall drink the milk of the Gentiles and milk the breast of kings, and you shall know that I, the Lord, am your Savior and your Redeemer, the mighty one of Jacob.
the mighty one of Jacob. Sino yung the mighty one of Jacob? Si Jesus Christ. Instead of bronze, I will bring gold. Instead of iron, I will bring silver. Instead of wood, bronze. And instead of stones, iron. I will also make your officers peace and your magistrates righteousness. So, lahat ng titira sa bahay ni Almighty Father, ay mga tao na righteous. Gusto niya bang tumira sa bahay ni Almighty Father? Gagawin niyang lugar. So, yung mga treasures na malalagay sa bahay ng Almighty Father, hindi yun treasure na gawa ng tao. Okay? It's a gift from the Almighty Father, and it is not yung treasure na talagang ipagyayabang, oy, meron akong ginto, meron akong silver. Hindi ganon, ha? Wala nang payabangan in heaven, ha? Sa bahay ni Almighty Father, it's a holy place. Walang ganong ugali. Violence shall no longer be heard in your land. Ito, tingnan nyo, oh, verse 18. Wala nang violence sa mundo. Neither wasting nor destruction within your borders, but you can call your walls salvation and your gates praise. Yung walls, salvation. Bakit walls ang salvation? Safe haven. Bakit yung gates, praise? Pagpasok mo, puro papuri kay Almighty Father ang gagawin natin sa gates, no? Para tayo makapasok, papuri kay Almighty Father. Ha? Tsaka kay Jesus Christ. Verse 19. The sun shall no longer be your light by day. O, wala ng sun, ha? O, yung mga sumasamba sa sun ngayon. O, wala ng Sunday. Nor for brightness shall the moon give light to you. Wala na ring moon. Tatanggalin na rin ang moon. But the Lord will be to you an everlasting light, and your glory, and your God, your glory. Kasi sa heaven, wala namang sun dun eh. Wala namang moon. Dahil maliwanag yung city ni Almighty Father, yung heaven, maliwanag yun. Maningning yung kanyang lugar. Dahil sa gloriousness ni Almighty Father. Ngayon, dito sa mundo, mawawala na rin yung sun, mawawala na rin ang moon. Hindi na kailangan. So, nakalagay dito, sa Revelation chapter 21, verse 23. The city had no need of the sun or of the moon to shine in it, for the glory of God illuminated it. The Lamb is its light. So, pareho, di ba, ng pagkakasabi dito sa Isaiah. Your sun shall no longer go down, nor shall your moon withdraw itself, for the Lord will be your everlasting light, and the days of your mourning shall be ended. Sabi dito sa verse 20 ng Isaiah chapter 60. Verse 21. Also, your people shall all be righteous. Also, your people shall all be righteous. They shall inherit the land forever. The branch of my planting, the work of my hands, that I may be glorified. Sabi ni Almighty Father, tayo yung kanyang gawa. Tayo yung kanyang branch na the branch of my planting. Nung nagtanim siya, tayo yung branch. Tayo yung work of the hands of the Lord. Nang sa ganon, may purihin natin si Almighty Father that He may be glorified. Verse 22. A little one shall become 1,000, and a small one a strong nation. I, the Lord, will hasten it in its time. Mamadaliin ni Almighty Father
sa tamang panahon. A little one shall become 1,000. Isang tao magiging 1,000. A small place magiging strong nation. Yun ang sabi dito ni Almighty Father. Lahat ng sinasabi ni Almighty Father, totoo at mangyayari. So, ito yung counterpart ng Revelation chapter 21. No? So, basahin natin ngayon yung kabuuan ng Revelation chapter 21. Now, I saw a new heaven and a new earth. So, yun yung pinatutungkulan, yung kanina binasa natin, Isaiah chapter 60. For the first heaven and the first earth had passed away. Also, there was no more sea, wala ng dagat. Then I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God. Binaba ni Almighty Father ang holy city, ang New Jerusalem. Pero ang tawag, di ba, Zion. So, nag-iiba-ibang pangalan, di ba? Si Jesus Christ, Redeemer, Savior, Messiah. Ganon din ang pero same lang ang same ang ibig sabihin. John saw the holy city, New Jerusalem, which is also Zion, coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. And I heard a loud voice from heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people. God himself will be with them and be their God. Kasama natin si Almighty Father. And God will wipe away every tear from their eyes. There shall be no more death. Ito na yung mga perks and benefits, amenities. Si God pa magtatanggal ng ating mga tears. Tatanggalin niya yung mga tears sa mga mata natin. Bakit tayo may tears sa mata natin? Makikita natin sa Almighty Father, it's a tears of joy. And tears of relief na hindi tayo mahihirapan. Ang bait ni Almighty Father. There shall be no more death. Wala nang mamamatay. Hindi na natin kailangan pang uminom ng mga gamot, umaga, tanghali, gamot. Nor sorrow. Wala nang kalungkutan. Hindi tayo malulungkot. Hindi tayo mag-iisa. Yung iba, kahit madami kang kasamang tao, di ba? You feel you're alone in this world, even if there are a lot of people that you live with, no? Nakakaranas ba kayo ng gano'n? Na kahit marami kayo, parang feeling mo, nag-iisa lang ako, Yun, nor sorrow. Wala nang sorrow, wala nang kalungkutan. Nor crying. Wala nang iiyak. There shall be no more pain. Wala na ring sakit. Wala na, hindi tayo masasaktan. Emotionally, physically. Wala nang pain. The former things have passed away. Mawawala na. Mga nakaraan. Yung ngayon, magiging nakaraan to. Yung ngayon, tayo ngayon, magiging past to. So, ito ay magiging former things na. Ngayon, magkakaroon na ng new things. Ito na yon dito sa Revelation chapter 21. And then he who sat on the throne said, Behold, I make all things new. Sabi ni Almighty Father, lahat bago na. And he said to me, Write, for these words are true and faithful. Sabi ni Almighty Father kay John. And he said to me, It is done. Tapos na. Kaya tapos na yung history ng mundo na to. Nakalagay na dito sa Book of Revelation. Kaya yung mga tao na may mga plano dito sa mundo, tapos na ang history ng mundo. Hinihintay natin si Jesus Christ. I will give of the fountain of the water of life freely to him who thirsts. O ito pa,
Wala nang iiyak, wala nang tears, wala nang death, wala nang sorrow. Ang dami, oh. Nor crying, nor pain. The former things have passed away. Tapos meron pang fountain of water of life freely to him who thirsts. He who overcomes shall inherit all things, and I will be his God, and he shall be my son. Inherit all things. Gusto ba ninyo ma-inherit lahat ng bagay? Di ba, lahat ng bagay dito gusto kong kunin. Gusto nyo angkinin lahat ng bagay dito sa mundo. Dito kay Almighty Father, inheritance, ibibigay niya. Saan pa ang pipiliin natin? Ano lang ang gagawin natin? Sundin kung ano yung pinag-utos ng Almighty Father. Itigil ang kasalanan. Magtiwala sa Kanya. Magtiwala kay Jesus. Itong Bible, sundin natin. Verse 8, but the cowardly, mga duwag. Ha? Ano yung mga duwag? Hindi, tradisyon namin to eh. Walang pakialaman. Baka mawala kami sa tradisyon, baka mapunta kami sa impyerno. But the cowardly, mga duwag. Ha? Unbelieving, ayaw maniwala. Abominable, mga gumagawa ng kadumihan. Murderers, pumapatay, literal at figuratively speaking, mga gumagawa ka ng away, ng gulo, ng chismis, ng usapin, nag-iimbento ka ng kung ano-anong mga bagay para pampatay ng tao, ganon, no? Murderers, sexually immoral, adulterers, fornicators, men who are having a relationship with men and women having relationship with women, including all the ABCD genders na mga ginagawa ng mga tao na hindi naman talaga to. Those are lies kasi nungalingan, ano? Sorcerers. Ano tong mga sorcerers na to? Hindi lang to yung mga mangkukulam na yung mga hawak-hawak na sandok. Ang sorcerers ay gumagawa ng bagay na ikakapahamak ng tao. At the same time, ginagamit ang tao, gumagawa siya ng ibang bagay, tao, ginagawa niyang hinihiwalay-hiwalay niya ang katawan, nag-iimbento ng iba. Naiintindihan niya ba yun? That's sorcery. At yung mga gumagawa ng gamot kunyari, tapos merong mga components yun na nakakapatay ng tao. Ha? Alam niyo ba yung alchemist? Di ba mga chemist din? Natataka ako na, alchemist, chemist. Parang pareho lang yun na may alchemist and chemist. Yun, yung alchemist kasi, sorcery yun. No? Tanggalin yung chemist. So, ganun din yun, na? Kaya si Almighty Father, nasa laboratory na ngayon yung mga sorcerers. Naka-lab na, graduate na ng 4-year course, PhD na sila, gano'n, no? Tapos may mga bote-botelya sila ng mga fetal cells ng mga tao, ng mga hayop, pinagsasama-sama nila, nag-iimbento sila ng mga kung ano-ano. Ayaw ni Almighty Father yon. Pinapakain sa tao, mga bulok. May mga invention na gano'n, alam niyo ba yun? Ha? Nag-iimbento ng mga pampapatay ng insekto, pero may epekto sa tao. Sorcery yun. Ha? Ipapakain mo sa tao uod, protein yan, uod yan. Hindi tayo pinapakain ng Almighty Father ng uod. Sorcery yun. Ha? Yung kumakain ng, oy, social ako, protein shake ang kinakain ko. Sorcery yan dahil uod yun na dinurog, crinash, tapos nilagay sa magandang lalagyan,
O, tapos lagyan tag, ng-tag price, ng ganda ng ng label, yung social. O pag iinom ka, o protein shake to. O saan galing yan? Protein. O anong protein yan? O hindi naman nakalagay doon na uod eh. Ha? At saka yung yung pinapahid sa mukha na galing sa mga babies na kasi ang pinakamagagandang skin na lahi mga Koreans. Ngayon, in-interview dati yung isang artista sa Amerika, in-interview ng isang babae na kasali sa ABCDEFG HIJ na paniniwalang gender. Ngayon, ang raw ang nilalagay sa mukha niya? Ang nilalagay sa mukha niya ay from the skin of young person, yun ang pagkakasabi niya, skin of a young person that's from far, far away land. So, in-explain niya yun ng babae na it's Korean babies. Galing sa skin. O, diba, sorcery yun na. Pero hindi niya naiintindihan na sorcery, hindi gaganda kami dyan. Sorcery yun. Idolatry. Maraming sinasamba. Ano bang sinasamba ninyo? Sumasamba kayo sa kahoy, sa semento, sa bakal, sa ginto, sa pera, sa tao. Iba-ibang mga sinasamba, no? Ha? Ibig sabihin, inuuna mo kaysa kay Almighty Father. Sinasamba mo yung business mo. Naku, kailangan yung business, may tayo ang business. O, yun, idolatry din yun, na. O kaya yung leader mo, naku, kailangan yung leader ko, ilagaan natin tong leader. O, idolatry yun. Bakit yung leader mo na religious leader mo ang paprotektahan mo? Si Almighty Father, kung anong sinasabi ng Almighty Father, yung susundin, hindi sa leader mo. Tao lang din yung leader mo na yan, no? And all liars, mga sinungaling. Kasi, kaya may liars na kasama dito. Lahat ito, gumagawa ng kasinungalingan. Ha? Yung mga duwag, gagawa ng invento yan, sinungaling yan. Mga unbelieving, ganun din, magsisinungaling din yan. Yung mga gumagawa ng kadumihan, magsisinungaling. Yung mga murderer, hindi ako nakapatay dyan. Yung mga sexually, hindi, wala kaming walang nangyari. Or hindi ako ABCD, sinungaling, no? Tapos yung sorcery nga, ayaw aminin na yung pinaghalo-halo nila, yung mga cells ng iba-ibang mga hayop. Sorcery yun. Idolatry, sinasamba mo yung kasinungalingan na hindi naman yun ng Diyos, sinasamba mo. All liars shall have their part, may part sila in the lake, which burns with fire and brimstone, which is the second death. Pangalawang kamatayan, ang fire and brimstone. Baka sabihin nyo, hindi. So, ibig sabihin may unang namatay. Unang namatay, physical death. Ang pangalawang death ay may lalagay ang kaluluwa ng isang wicked person sa Hades or sa Sheol or sa lake which burns with fire and brimstone. Yung kaluluwa. Ngayon, hindi ka naman mamamatay doon sa, baka sabihin, ay, kahit na mapunta ako sa impyerno, mamamatay naman yun eh. May katapusan pala yun. Walang katapusan yun. Kaya lang sinasabing kamatayan yun. Wala na dong hope and future. Pero forever yun na magbaburn yung fire doon sa impyerno. Ituloy natin dito sa sa verse 9 up to 21. Kasi binabanggit dito sa Isaiah chapter 60 na maganda yung ibibigay ni Almighty Father na inheritance sa mga anak niya. So uulitin-ulit natin na babasahin para malaman ninyo or baka nakalimutan na ninyo, ha? Then one of the 7 angels who had the 7 bowls filled with the 7 last plagues came to me and talked with me, saying, "Come, I will show you the bride, the Lamb's wife." Sino yung bride na Lamb's wife? It's the church. Ang church, hindi yun building, hindi yun congregation. It's a group of people
na nagtitiwala kay Almighty Father. They kept themselves from committing sins, faithful to the Almighty Father and to Jesus Christ, acknowledging Jesus Christ that He's God. And He carried me away in the Spirit to a great and high mountain, and showed me the great city, the holy Jerusalem, descending out of the heaven from God, having the glory of God. So bumababa yung holy Jerusalem. Nandun yung gloriousness of the Almighty Father. Her light was like a most precious stone. Her light, no? Her, babae. Hindi ito tao, or hindi ito naging tao. Kaya sinasabing her, kasi nga, pag isang place ang binabanggit, or isang nation, her ang ginagamit na pronouns. No, walang ibang they, hindi they. Her light was like a most precious stone, like a jasper stone, clear as crystal. Also, she had a great and high wall with 12 gates, and 12 angels at the gates, and names written on them, which are the names of the 12 tribes of the children of Israel. So, ito yung 12 tribes of the children of Israel. Hindi ko kabisado. Sila Issachar, si Reuben. Ang wala, si Dan. No? Wala si Dan. Ang ipinalit ay si Manasseh. So, sila yung 12 tribes of the children of Israel. And then, kaya 24 elders, the other 12 naman, they are the 12 apostles. Kasama si Matthias. O, syempre, wala si Judas doon. So, verse 13. Three gates on the east, 3 gates on the north, 3 gates on the south, and 3 gates on the west. Now, the wall of the city had 12 foundations, and on them were the names of the 12 apostles of the Lamb. O, ito naman 12 apostles. Sala yung 12 foundations, pundasyon, na pinili ni Jesus Christ nung nandito siya sa mundo. Nakasama rito si Matthias. Napaka-blessed ni Matthias, no? Kasi hindi naman siya talaga dapat kasama. Pero dahil itong si Judas ay nagpakamatay at he betrayed Jesus. Pero lahat naman talaga ng mga apostles, they betrayed Jesus. Ang ginawa ni Judas, nagpakamatay siya. So, syempre, wala siya. Hindi siya nakahingi ng tawad. Kaya, ang nakalagay ay si Matthias. And he who talked with me had a gold reed to measure the city, its gates and its walls. The city is laid out as a square, and its length is as great as its breadth. So, square ang bababa. No? Na city ni Almighty Father, New Jerusalem, square, perfect square. Kung ano yung length, yun din yung haba. Length and width, ganon. Kung ano yung length, yun din ang width. And he measured the city with a reed, 12,000 furlongs. Its length, breadth, and height are equal. Pati yung height equal. So, perfect square. Parang cube, no? And then he measured its wall, 144 cubits. 144, no? So, 12 times 12, 144 cubits. According to the measure of a man, that is of an angel. The construction of its wall was of jasper. The city was pure gold like clear glass. The foundations of the wall of the city were adorned with all kinds of precious stones. The first foundation was jasper, the second sapphire, the second chalcedony, the fourth emerald, the fifth sardonyx, the sixth sardius, the seventh chrysolite, the eighth beryl, the ninth topaz, the 10th chrysoprase, the 11th jacinth, and the 12th amethyst. The 12 gates were 12 pearls. Each individual gate was of 1 pearl, and the street of the city was pure gold like transparent glass. Gold, transparent glass. Kasi sa sobrang kintab na transparent, mahirap i-explain, no? Makinang kasi siya. Ngayon, yung 12 gates, merong design na 12 pearls bawat isang gate. Yung doon ang papasukan ng mga tao, daanan yun kasi gate.
Kaya may pearl, alam niyo, naikwento ko na yung pearl, di ba? Kung paano ginagawa yung pearl. Yung pearl, galing yun sa oyster. Tapos, kaya siya nagiging pearl dahil nai-irritate yung oyster. Naglalabas siya ng laway para matanggal yung iritan niya. So, pangit yung pearl. Sometimes, dumi or buhangin. Nai-irritate. So, naglalabas ng laway yung oyster. Binabalutan niya ngayon ng laway yung pangit na bagay na yon. So, sa kakabalot niya, nakakabalot ng pangit na bagay na yon, hanggang sa matanggal na yung pagkairita niya, nagiging maganda, nagiging perfect yung pearl. So, tayo yun, madumi tayo. Pero dahil sa blood ni Jesus Christ, nilinis tayo, naging perfect na tayo. Kaya nga, bawat gate may pearls. Sinisimbolize tayo to. Naintindihan ninyo? So, ang temple ay si Almighty Father at saka si Jesus. Walang prophet na nakalagay na temple. Kasi hindi si Jesus hindi siya prophet. Diyos siya. Naintindihan na natin. Pag nagbabasa ako itong Book of Revelation, natutuwa ako. Dahil ang ganda ng ibibigay sa atin ni Almighty Father. Sa ngayon, mahihirapan tayo dahil nga kailangan susundin natin si Almighty Father. Kung ano yung sinasabi niya, kung anong itinuturo niya sa atin, gagawin natin para ma-save tayo, para mawala tayo sa kapahamakan. Yun ang gusto ni Almighty Father. Matanggal tayo sa impyerno, hindi tayo mapunta sa hindi siya natutuwa pag may napupuntang tao sa impyerno. Ayaw ni Almighty Father. Kaya nga niya tayo binigyan ng Bible. Dahil mahal niya tayo, ayaw niya tayo mapahamak. Dahil creation niya tayo, ginawa niya tayo, mga anak niya tayo. Sino ang gusto makapunta tayo sa impyerno? Si Satanas. Kasi galit siya sa atin. Inuulit-ulit ko, galit siya sa mga tao. Dahil siya wala siyang chance to go back to heaven. Sinong may chance? Tayo. Makakabalik tayo sa tatay natin. Create tayo ni Almighty Father. Para makakuha ng inheritance. Dahil plano ni Almighty Father to. Ang ganda ng plano ni Almighty Father for us. Kung maniniwala lang tayo, kung may faith lang tayo, if we only believe in Him, believe in Jesus Christ and the Holy Spirit. Kaya we should walk in the light, in the path that Jesus had forged. Kung ano yung ginamit ni Jesus, ganun ang gagawin natin. Yung mga human tradition, kalimutan na natin yon. Hindi yun makakatulong sa atin. It will impede our growth as followers of Christ. Hindi nakakatulong yun. Ang makakatulong sa atin itong Bible. Ito yung totoo eh. Mas matanda pa to sa kung sino. Pinakamatanda na itong Bible. Dahil sino ba ang creator na itong author na ito? The Alpha and the Omega. Si Almighty Father. So ito yung napakatanda na. So sino paniniwalaan ninyo? Yung tradition ninyo na nag-invento ng 1600 or nung 2 BC, 2 AD, 3 AD, o ang pinakamatandang religion ay Zoroastrianism. O sino paniniwalaan ninyo? Yung Zoroastrianism, may date yon kung kailan itinatag yon. Ito si Almighty Father, walang beginning yan, walang end. Alpha and Omega. So, sino paniniwalaan natin? Kung ayaw niyong maniwala, it's up to you. Nakalagay naman dito, the unbelievers. O, ayan na, the unbelievers. Sino ang nandun sa lake of fire with the lake which burns with fire and brimstone? Sino nakalagay doon? Unbelieving. So, pag hindi ka naniwala dito sa Bible, nandun kayo. Hindi ka niniwala kay Almighty Father, kay Jesus Christ. Na si Jesus Christ ay God, andun kayo. Lahat ng binabasa ko dito sa Bible, dapat laging Bible. Ha? Bible, Bible. Ngayon, iintindihin mo. Yung babasahin mo, how to understand it,
Ask God's guidance through the power of the Holy Spirit. God will help us. God will teach us because He wants us to be saved. That's why He sent Jesus to us, so that we may be saved. Gusto niya tayo papunta sa Kanya. Mga anak niya, mahal na mahal niya. Huwag natin kalilimutan. Thank you, and God loves us all so much.